Panginoong Jesucristo. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakikilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugos sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya, sapagkat ako'y mula sa Kanya at siya ang nagsugos sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas, sapagkat hindi pa niya oras." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin muna natin ang ating katabi ng magandang umaga? Ngayon po ay Biyernes at holiday po, no? Pero ngayon po ay tayong lahat ay nagkakatipon dito sa simbahan ng Quiapo upang tayo ay magbibigay parangal, papuri, at higit sa lahat, pasasalamat sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng malakas na pagpupugay ang atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, hindi po natin makakaila na si Jesus ay tunay na mauwain. Hindi po natin mapagkakaila na si Jesus ay mapagpatawad. Hindi po natin mapapagkakaila na si Jesus ay mapagmahal. At bakit natin nasasabi ang mga bagay na ito? Dahil alam natin, mga kapatid, na bukod na si Jesus ay Diyos, nangangahulugan din, mga kapatid, na sa kanyang buhay dito sa lupa, ang sinalamin niya ay ang kanyang Diyos Ama. Kung paano nagiging mapagmahal si Jesus, ganoon ang pagmamahal ng Diyos. Kung gaanong nagiging maawain at mapagpatawad si Jesus, ganoon din ang Diyos. Pero alam natin, mga kapatid, ang kwento. Ang Panginoon ay tunay na mabuti. Sa lahat ng kanyang mga bagay na ginawa, nandoon at taglay niya ang kabutihan. Pero ano pong malungkot na realidad? Na sa kabila ng kabutihan ng Panginoon, meron pa ding umuusig sa Kanya. Sa kabila ng
pagiging mabuti, maawain at mapagmahal ng Panginoon, ano ang ginawa sa Panginoon? Nagpakasakit at alam natin na siya ay namatay sa krus dahil din sa mga taong nagudyok. Pero mga kapatid, huminto ba si Jesus sa kanyang pagiging mapagmahal, maawain at mapagpatawad? Hindi. Dahil sa buong buhay ng Panginoon, ang lahat ng kanyang ginagawa ay laging nagbibigay papuri sa Diyos. Mga kapatid, alam ko po, ang buhay po natin ay hindi perpekto. May mga pagkakataon na tayo na ang gumagawa ng mabuti, sa tingin ng iba, tayo pa ang masama. Tayo na nga ang nagpapakabuti, pero sa tingin ng iba, tayo ang mali. Isang malungkot po na realidad sa mundo natin ngayon. Kung sino ang nagpapakabuti, yun ang pinagdududahan. Pero kung sino ang lantarang gumagawa ng masama, minsan yun pa ang pinapalakpakan. Malungkot na realidad. Pero bakit ko nababanggit ang mga bagay na ito, mga kapatid? Dahil sa buhay pananampalataya natin, hindi lamang dapat si Jesus ang sumasalamin sa awa, pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos. Ngunit sa buhay pananampalataya natin, dapat din sumasalamin sa atin na tayo'y dapat maawain, mapagpatawad at mapagmahal. Madali po ba yon? Hindi. Mahirap po yon. Kaya nga, paalala sa atin ng Panginoon, sa mga taong gumagawa nito, sa mga taong sumasalamin sa Diyos, alam natin na merong Diyos din naman na hindi magpapabaya. Ang gantimpala ay hindi lamang nakukuha sa lupa. Ngunit ang tunay na gantimpala at pagpapala, ipinagkakaloob sa taong nagsusumikap maging maawain, mapagpatawad at mapagmahal kagaya ng Diyos. Sa madaling salita po mga kapatid, huwag kang mapagod gumawa ng mabuti. Huwag kang mapagod na gumawa ng tama. At kung hindi ka napapagod gumawa ng mabuti at tama, alisin mo ang mga maling gawain mo sa iyong buhay. Alisin mo, iwasan mo ang mga maling gawain mo sa iyong buhay. Yun po yung una, mga kapatid. Pangalawa, may mga pagkakataon, gaya nga po ng aking nabanggit, na kahit na tayo ay gumagawa ng mabuti, tayo pa din ang sinisiraan ng iba. Nakaranas na po ba kayo ng ganon? Ikaw na nga yung gumawa ng tama eh. Ikaw na nga yung nagpakabuti. Ikaw na nga yung naghahanap buhay. Pero bakit sa tingin ng iba, ikaw pa din ang mali? Kasi minsan, aminin natin mga kapatid, may iilan sa atin dito, kapag tumitingin sa kapwa, ang nakikita, kapintasan. Ang nakikita, kasiraan. Ang nakikita, yung pangit lamang. Pero mga kapatid, magandang mapagnilayan, hindi ikauunlad ng buhay natin ang paninira sa kapwa. Uulitin ko po yun, ha? Hindi ikauunlad ng buhay natin ang manira ng kapwa. Hindi nga malalaman na ng tiyan ang paninira sa kapwa. Di ba minsan sa mga barangay natin, umaga pa lang, kumpulan na yan. Bakit? Pinag-uusapan na ang buhay ng iba. Sinisiraan na ang buhay ng iba. Minsan maghapon yan. At anong nangyayari? Minsan nakakalimot pang, may sinaing pala ako. May niluluto pala ako.
hindi po ikinauunlad ang paninira sa kapwa. Pero ikabubuti natin kung marunong din tayong tumingin sa kabutihan ng iba. Uulitin ko po ha, ikabubuti natin kung marunong din tayong tumingin sa kabutihan ng iba. Yun po ang mga pagkukulang nila nung tinitingnan nila ang Panginoon. Nung tinitingnan nila si Jesus, marahil puro negatibo ang napapansin nila. Pero hindi nila nakita na sa buong buhay ng Panginoon, taglay niya ang awa, pagpapatawad, at pagmamahal ng Diyos. Mga kapatid, ika-4 na linggo na po sa panahon ng Kwaresma, nalalapit na po ang pagtatapos ng Kwaresma. Tanungin natin ang ating mga sarili, kapag tumitingin ba ako sa aking kapwa, ano ba ang nakikita ko? Mabuti, kapintasan, o ang kanyang kabutihang asal? Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang hilingin nating biyaya at grasya sa mahal na pong Jesus Nazareno. Nawa sa buhay natin, kahit may pag-uusig, manantili sa atin na salaminin ang pagiging maawain, mapagpatawad at mapagmahal ng Diyos. At kung sinasalamin natin ang Diyos sa ating buhay, tunay nating makikita ang kabutihan ng bawat isa. Amen.